May 4 na aral akong natutunan sa buhay. At ito ang pag-usapan natin ngayon. Ngayong 30 taon na akong umiiral sa mundong ito. At sa edad kong ito, marami na rin akong pinagdaanan sa buhay. At marami na rin akong natutunan sa buhay. Nakilala ko ng husto ang aking sarili. Natutunan ko rin kung paano tanggapin ang mga pangyayari. Natutunan ko rin kung paano mag-focus sa kasalukuyan at ang pagiging compassionate. Kaya heto na ang 4 na natutunan ko sa buhay na maaaring makatulong rin sa'yo na mabago ang iyong pananaw. At makakatulong din ito sa'yo na mamuhay ng payapa at maligaya. Number 1, live in the present moment. Noong natutunan ko ito, sobra akong natutuwa dahil gumagaan ang buhay ko. Tandaan mo ang 3 ito, past, present, and future. Ang past ay isang alaala na lang. Ang future ay isang imahinasyon lang. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari ang iniisip mo sa hinaharap. Ibig sabihin, wala pang kasiguruhan. Ang past at future ay parehong hindi umiiral sa present. Ang dahilan kung bakit mahirap mag-focus sa kasalukuyan, sa ngayon, dahil ang isip natin ay nakakabit pa rin sa nakaraan na hindi natin mabalikan. Tapos naniniwala tayo na may kulang pa sa buhay natin. At gusto nating makamit yun. Palagi nating iniisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa 2 panahon lang tayo nakapokus. Nakakalimutan natin ang ngayon. When thinking about life, remember this. No amount of guilt can solve the past. And no amount of anxiety can change the future. Kaya itatak mo sa isip mo na ang lahat ng nangyari ay nangyari na. Wala ka nang magagawa dun. At lahat ng nasa hinaharap ay hindi mo makukontrol. All we ever have is the present moment. May mga nagko-comment noon na dapat daw isipin ang hinaharap para may magandang kinabukasan tayo. Tama naman yon. Pero ang unang iisipin natin ay ngayon. Dahil sa oras na ito tayo nabubuhay. Lahat ng ginagawa natin ngayon ay magbubunga sa hinaharap. Dreaming about the future is only productive when combined with action taken today. Ibig sabihin, ang ngayon lang ang ating makukontrol. Bakit ba tayo nag-aalala sa ating kinabukasan? For survival purposes. Ayaw kasi nating may mangyari sa ating hindi maganda. Kaya napapraning tayo sa mga what-if scenarios. Nakaprogram na kasi tayo na matakot. Pero hindi ibig sabihin na wala itong negatibong epekto sa katawan natin. Kaya nga sinabi ni Jesus sa atin sa Mateo 6:34 na wag na tayong mag-alala sa susunod na araw. Dahil alam ni Jesus na magkaka-anxiety tayo kung gagawin natin yun. Pero hindi naman sinabi ni Jesus na wag nating isipin ang problema. Dahil hindi naman perfect ang ating sitwasyon. May mga problema talagang darating na hindi natin maiiwasan. Gayunman, ang pag-iisip sa kung ano ang posibleng mangyari kinabukasan ay makadaragdag lang sa pasanin natin ngayon. Tandaan mo, hindi natin kontrolado kung ano ang mangyayari bukas. Mabuti man ito o masama. Pero may magagawa tayo para harapin ang kasalukuyan. Totoo, madali itong sabihin, pero mahirap gawin. Kapag praning ka na sa kakaisip sa bukas, syempre hindi ka na makapag-isip ng tama. Pero kailangan mong mag-isip ng tama. Kontrolin mo ang sarili mo. Tanungin nga kita, ano ba ang sobra mong ikinababahala? Posible kayang mangyari ang kinababahala mo? Hindi mo alam, di ba? Kaya bakit tayo nakapokus sa mga bagay na wala tayong alam? Bakit tayo nakapokus sa mga bagay na hindi na natin mababalikan? Bakit hindi lang tayo mag-focus kung ano ang ginagawa natin ngayon? Being present doesn't just mean that we should sit around doing nothing. Rather, we should be mindful about every action we take. Kung kumakain ka ngayon, mag-focus ka sa kinakain mo. Kung naglilinis ka, mag-focus ka sa nililinis mo. Kung naglalaba ka, mag-focus ka sa nilalabhan mo. So basically, when your thoughts are fully engaged in the present moment, they don't have the chance to spiral outwards into other things. Subukan mo ito at tingnan mo kung gaano kapayapa ang isipan mo. Number 2, huwag mong baguhin ang hindi mo mababago. Kapag lalabanan mo ang mga bagay na wala sa iyong kontrol, masasaktan ka lang ng sobra. May 2 pagpipilian lang tayo sa buhay. Labanan natin ang realidad o yakapin at tanggapin na lang natin. Kung lalabanan mo ito, hindi ka rin naman mananalo. But if you embrace it, you become with it and you'll be lived. May mga kagustuhan tayo at may mga bagay na hindi natin gusto. Tayong lahat gusto nating mabuhay ng mahaba. Gusto nating palagi tayong malusog. Kabilang sa iba pang nagdudulot ng pagkabalisa at takot, ang pagkawala ng trabaho, aksidente, kahihiyan, at marami pang iba. May tanong ako sa'yo, may pinagdaraanan ka ba ngayon gaya ng malubhang sakit, hiwalayan,
pagkamatay ng mahal sa buhay. Kapag napaharap ka sa kalagayang hindi na mababago, baka isipin mong wala ka nang magagawa. Ito lang ang tandaan mo. Mag-focus ka sa mga bagay na pwede mong kontrolin. Maaaring hindi mo talaga kontrolado ang kalusugan mo, pero pwede kang mag-ehersisyo. Pwede kang kumain ng masustansyang pagkain at magkaroon ka ng sapat na pahinga. Maaaring hindi mo kontrolado ang iyong kalagayan. Hindi mo makukontrol ang mga tao, pero pwede mong kontrolin ang iyong reaksyon. Marahil may tatanong mo, paano kung hindi na mababago ang aking kalagayan? Halimbawa, meron kang sakit na wala ng lunas. O paano kung nanlulumo ka dahil naghiwalay kayong mag-asawa o namatay ang isang mahal mo sa buhay? Kahit sa ganyang mga kalagayan, may isang bagay na pwede mong baguhin. Ang pangmalas o outlook mo sa sitwasyon. Kung matututuhan mong tanggapin ang isang kalagayang hindi mo mababago, malamang na maging positibo ang pangmalas mo sa mga bagay-bagay. Napakaganda ng sinabi ng Kawikaan 15:15. Laging pangit ang araw ng napipighati, pero laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Maiibsan ang takot mo sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan na ang mga kakilakilabot na bagay ay mangyayari at na marami sa mga bagay na talagang gusto mo ay hindi mangyayari. Tandaan mo, hindi mo maiiwasan ang mga pasakit sa buhay. Pero kung mananatili ka lang dyan, yun na ang mali mo. Kung hindi mo tanggap kung ano ang nangyari sa'yo ngayon, kung ano ang sitwasyon mo ngayon, kung in denial ka pa rin, magiging miserable ang buhay mo. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagdurusa dahil hindi nila agad matanggap ang nangyari. Tama naman na napakahirap talaga. Ito ang nangyari sa akin noon Sobra akong nagdurusa dahil sa breakup. Hindi ko matanggap ang nangyari. Life is really painful and suffering is inevitable when we cling to impermanent states and things. Alam ko naman na kapag nagmahal tayo, takot tayong mawala ang minamahal natin. Pero noong nawala na, kaya pala natin. Kita mo? Namumuhay tayo na puno ng takot. Sobra tayong nakadikit sa mga bagay na walang kasiguruhan. What purpose did that fear serve? Absolutely nothing. Nagkaka-anxiety tayo. Nadidepress tayo. Pero nakaya natin ang lahat ng sakit nung nagsimula tayong manahimik. At hindi na natin nilalabanan ang realidad. Tinanggap natin na magbabago talaga ang sitwasyon. Kaya naging payapa na ang ating isipan. Kaya kung may mangyayari man na hindi maganda, huwag kang manisi o huwag kang magalit kung bakit nangyayari ito sa'yo. Huwag kang magpatali sa negatibong sitwasyon. Tanggapin mo ang iyong sitwasyon at muling kakalma ang isipan mo. Number 3, lahat ay nagbabago. Yan ang magandang balita. Kung ang masayang araw ay naglalaho rin ang pangit na araw. Kapag tinanong tayo kung okay lang ba tayo, ang sagot natin ay okay lang. Pero lahat naman tayo ay hindi okay. May problema tayong sinosolve nang tayo lang ang nakakaalam. But we all get through everything just fine. Ang punto ko lang, huwag natin masyadong katakutan ng problema. Masosolve rin naman natin yon kung may gagawin lang tayo. Tandaan mo lang na lahat ay nagbabago, kabilang na ang masamang pangyayari. We can see change in every aspect of our life. Nagbabago ang klima, panahon, relasyon, ang ating katawan, ang ating isipan, ang ating emosyon. Ang dahilan kung bakit tayo nagdurusa? Dahil kumakapit lang tayo sa magagandang pangyayari. Halimbawa, kasama mo ang jowa mo. Siyempre, ang iniisip mo, sana ganito na lang palagi. Pero hindi kita masisisi, dahil nature na natin yan. Pero sa kasamaang palad, hindi mangyayari ang hinahangad natin. Change is gonna happen, no matter what. Depende na lang kung paano tayo magre-react sa sitwasyon. After all, life is about choices. Our destiny too is made by our choice. So make a good choice and change things. Ang pinakamagandang gawin natin ay huwag tayong matakot na tanggapin ang pagbabago sa ating buhay upang makamit ang ating mga layunin. Kung gagawin natin ito, maiiwasan natin ang labis na pagdurusa. Mag-focus ka lang sa mga nangyayari sa araw na ito at itatak mo sa isip mo na lilipas din ito. Katulad ng bagyo, lumilipas din sa kalaunan. Huwag mong kalimutan na ang bawat sandali ay nagdudulot ng magandang pangyayari sa buhay upang pahalagahan natin. Number 4, maging mahabagin sa lahat ng uri ng tao. Kapag negatibo ang approach sa'yo ng isang tao, dahil ang puso ng taong ito ay negatibo at puno ng pagdurusa. Kaya yun ang ipinakita niya sa'yo. Kaya huwag kang magalit sa kanya dahil kailangan niya ng tulong. Nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kaya naman, dahil ang Diyos ay mahabagin, natural sa atin ang magmalasakit sa kapwa. Pero bilang mga taong hindi perpekto, minsan mas inuuna pa natin ang ating galit kaysa sa intindihin ng tao. Normally, kapag sinaktan tayo ng isang tao, ang natural instinct natin ay maghiganti para masaktan din natin sila. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagdurusa.
dahil tayo na ang nagkimkim ng galit. Pero totoo naman na napakahirap magpakita ng habag o malasakit sa mga taong toxic. But let's try to take a moment and determine why the other person is behaving the way they are. Kasi minsan, ganun sila trumato sa iba kasi insecure sila o may negatibo sa puso nila. Ngayon, paano natin maipapakita ang ating habag? Simple lang at libre lang gawin ang maging matulungin sa pang-araw-araw na buhay. Kahilingan sa mga Kristiyano ang pagpapakita ng habag sa kapwa at sa kanilang mga kapatid. Ang isang kahulugan ng habag ay ang magdusang magkasama. Ang taong may habag ay napakikilos na ibsan ang pagdurusa ng iba at tulungan sila sa kanilang mga problema. Kaya maghanap ka ng mga pagkakataon para magawa mo yan. Tulungan natin ang mga nasalanta. Tulungan natin ang mga may sakit at may edad. Tulungan natin ang mga tao sa spiritual na paraan. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan ng isip, ang pagiging mahabagin ay makabubuti sa kalusugan at sa ating kaugnayan sa ibang tao. Kapag tinutulungan mo ang mga nagdurusa, mas magiging maligaya ka. Mas magiging positibo ka. Di gaanong malungkutin at di masyadong nag-iisip ng negatibong mga bagay. Makabubuti rin sa'yo ang pagiging mahabagin. Kapag inuudyukan tayo ng pag-iibig na tumulong sa iba, nagkakaroon tayo ng mabuting budhi. Dahil alam nating kumikilos tayo ayon sa mga simulain ng Diyos. Dahil dito, nagiging mas mahusay tayong tao. At ang mga nagpapakita ng habag sa iba ay mas malamang na tumanggap ng tulong kapag sila naman ang nangangailangan. Siyempre pa, nagpapakita ka ng habag hindi lang dahil makabubuti ito sa'yo. Sa halip, ang pangunahing dahilan mo ay para tularan at luwalhatiin ang bukal ng pag-ibig at habag, ang Diyos. Sabay nating basahin ang Kawikaan 14:31. Pero ang nagmamalasakit sa dukha ay lumuluwalhati sa Kanya. Ang Diyos ang nagpapakita ng sakdal na halimbawa sa atin. Kung gayon, gawin natin ang ating buong makakaya na tularan ang Diyos sa pagpapakita ng habag. Sa paggawa nito, magiging malapit tayo sa ating mga kapatid at magkakaroon ng mabuting kaugnayan sa ating kapwa. Sa videong ito, pag-usapan natin ang 6 na makamandag na bagay na maaaring makasira ng iyong buhay. Ang mga positibo at magagandang habits ay tumutulong sa'yo na maging maayos ang buong pagkatao mo. May mga habits kasi na napaka-terrible at mapanganib na makakasira sa iyong buhay. Minsan hindi mo alam na masama na pala ang ginagawa mo at malalaman mo lang ang kamalian mo kung wasak na ang buhay mo. Ano ang mga bagay na ito? Number 1, pagmamapuri o sobrang pride. Ano ang pagmamapuri? Labis-labis na pagpapahalaga sa sarili. Di makatwirang pagkadama ng pagiging nakahihigit sa iba kung tungkol sa talino, kagandahan, kayamanan, posisyon, at iba pa. Mapanghamak na paggawi o pakikitungo. Walang pakundangan o mapagmataas na pag-uugali. Palalong pagkilos. Ang ilang singkahulugan ng pagmamapuri ay egotismo, pagmamataas, kapalaluan. Ngayong alam mo na ang kahulugan nito, napansin mo naman siguro, di ba, na ito'y negatibong katangian. Maaaring hindi mo napapansin na sobrang taas na pala ng pride mo at maaaring binibigyan mo ng ibang dahilan ang iyong mga pagkilos dahil ayaw mong tanggapin na ikaw ay ma-pride na tao. Dapat ngayon pa lang, lubusan mong suriin ang iyong sarili at iyong mga motibo upang matiyak mo kung nagtataglay ka ba ng masamang katangiang ito. Pero may pride din naman na positibo. Halimbawa, tinaasan mo ang pride mo o tinaasan mo ang ego mo para hindi makapasok ng basta-basta mga taong negatibo. Nagiging masama na ito kung negatibo na ang kinikilos mo. Yun bang naging arugante ka na? Iniinsulto mo na ang mga tao sa lahat ng bagay at iniisip mong kumpleto ang iyong kaalaman kaysa sa kanila. Tapos hindi ka nakikipag-usap sa mga tao dahil lang sa iniisip mo na mas mataas ka sa kanila. Kung sino man ang magtangkang makipag-usap sa'yo, iniinsulto mo siya. Kung may nagpapayo sa'yo at nag-highlight ng iyong pagkakamali, iniinsulto mo sila. Ang ganitong uri ng pride ay napaka-toxic at parang silent venom. Nakakasakit ka sa iba pero hindi mo alam na ikaw ang pinakamatinding naapektuhan. Bakit? Dahil kapag iniinsulto mo ang mga tao, syempre lalayuan ka nila dahil napakabastos ng iyong ugali. Naging zero na ang social life mo. Tapos wala ka nang malalapitan kung mangangailangan ka ng tulong. Kasi minsan, akala natin na pabor sa atin ang panahon sa lahat ng oras. Pero hindi natin alam na mababaliktad ang panahon. Ito ang ibig kong sabihin kanina na ikaw ang nakakasakit, pero mas lalong ikaw ang naapektuhan. Mapapahamak ka kung hindi mo iwawaksi ang taas ng pride mo. Ito ang sabi ng Kawikaan 16:18. Ang pagmamataas ay humahantong sa pagbagsak at ang kayabangan ay humahantong sa pagkadapa.
Kaya hindi natin dapat hayaang maging ma-pride tayo o sobrang magtiwala sa sarili dahil sa mga pribilehiyo natin sa mundong ito. Kung ano man ang naabot natin sa buhay, dapat na mas maging mapagpakumbaba tayo. Number 2, maling kasama. Hindi naman ibig sabihin na kapag sumama ka sa mga maling tao, ay sila ang may kasalanan kung bakit nahawa ka sa kanila. Ikaw pa rin ang may kasalanan kung bakit naging katulad ka sa kanila. Ang punto ko lang, may isip ka eh. So dapat alam mo kung ano ang mali at tama. Pero hindi rin natin may tatanggi na malaki ang impluwensya ng mga taong nakapalibot sa atin. Lalo na sa mga kabataan na wala pang masyadong alam sa buhay. Madali silang maimpluwensyahan. The way sila mag-isip, magsalita, kumilos, at maging kahihinatnan ng kanilang pagkatao. Ang nakasulat sa unang Korinto 15:33, huwag kayong magpalinlang. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ibig sabihin na ang ganyang mga kaibigan ay iimpluwensya sa atin na gumawa ng di matatalinong desisyon at sisira ng magaganda nating katangian. Ang mga tao kasing masama ay walang layunin sa buhay at walang rules na sinusunod. Ang ginagawa lang nila ay pumuna ng mga tao at maghanap ng mga negatibong punto sa mga tao. Kapag ginugugol mo ang iyong oras kasama ang mga taong ito, may maa-adapt ka sa kanila na hindi mo napapansin. Because your company has a prime role in your life. Totoo, nakasalanan natin kung bakit tayo nagpapa-impluwensya. Kaya nga, kailangan nating umiwas sa mga ganitong tao para hindi natin ma-adapt the way na kumilos sila, the way na magsalita sila, at kung ano pa man. Thoughts of these people enter your subconscious mind and initiate the spark of negativity in you. Gusto kasi ng karamihan na tanggapin sila ng iba. Dahil dito, kadalasan ng ginagaya nila ang mga taong nakakasama nila. Napakalakas ng impluwensya ng ating mga kaibigan sa ating mga saloobin. Kaya mga kaibigang pinipili natin ay maka-impluwensya sa magiging pagkatao natin. Kung may mga kaibigan kang negatibo, subukan mong i-discuss sa kanila ang pangarap mo sa buhay. Wala silang mai-comment na makakapag-motivate sa'yo. Kasi nga, wala silang goal sa buhay. They force you to live the same useless life as they are living. Negative people force you to waste time. With the passage of time, you also start thinking like them and start wasting your time. You start thinking like a loser. Ang tunay na mga kaibigan ay tapat at tumutulong sa'yo na gawin ang tama. Ang mga tunay na kaibigan ay meron ding lakas ng loob na ituwid ka kung kailangan. Tutulungan ka ng mga tunay na kaibigan na magkaroon ng mabubuting ugali. Magandang paalala ang sinabi ng Kawikaan 18:24. May magkakasamang ipinapahamak ang isa't isa. So if you have bad company, you need to change it immediately. Replace these negative people with positive and motivated ones. Pero hindi ko naman sinasabi na perpekto na ang mga taong mabuti. Maaari pa rin silang makagawa sa atin ng mali. Pero huwag maghinanakit agad. Tandaan, walang perpektong kaibigan at hinihimok tayo ng salita ng Diyos na patuloy nating pagtiisan ng isa't isa at lubusang patawarin ang isa't isa. Kung hindi ka lalayo sa kanila, maapektuhan ang iyong buhay sa negatibong paraan. Pero sa totoo lang, may mga kaibigan din naman ako na hindi mabuting impluwensya. Pero kinakausap ko pa rin sila. Pinakikitunguhan ko pa rin sila ng may paggalang at kabaitan. Hindi ko sila hinuhusgahan o pinipintasan kasi lahat naman ng tao ay pwedeng magbago. Kasi ang nasa isip ko, kung kaya nilang maka-impluwensya, bakit hindi ko yun kayang gawin sa kanila? Number 3, overthink. May overthink na mabuti at may overthink na masama. Kadalasan kasi, kapag mag-overthink ka na, halos lahat ng iniisip mo ay negatibo. Sakit ito sa isip na sisira ng buhay mo. Pero ito ang katotohanan. Kapag masyado kang positibo, madidismaya ka lang. Malulungkot ka naman kapag negatibo ka. Pero kung realistic o makatotohanan ka, magkakaroon ka ng tamang pananaw sa mga bagay-bagay. Pero syempre, may mga realidad ng buhay na hindi natin maiiwasan kahit na positibo tayo. May mga digmaan, terorismo, krimen, problema sa pamilya, pagkakamali, kahinaan, toxic na kaibigan, at marami pang iba. Maging realistic na lang tayo. Sa gayon, matatanggap natin ang sitwasyon ng hindi pinanghihinaan ng loob at maiiwasan mong maging masyadong negatibo. When you take negative seriously, this affects your mental health very badly. Halimbawa, nabigo ka. Ang maiisip mo ay hindi mo kaya. Lalo na kung babatuhin ka ng masasakit na salita, siguradong susuko ka na. You think everything with dark aspects. Ang negatibo kasi, o overthinking, ay parang ahas na kumakagat sa'yo. Madali kang mamamatay. Ito ang sabi sa Mateo 6:27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit konti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? So it means you are dying continuously. Remember, overthinking always brings negativity. Instead of thinking of negative things,
you can think of positive outcomes from those situations. Dapat busy ka para hindi ka makapag-isip ng kung ano-ano. Sabi nga, an empty brain is a devil's workshop. Ang punto, dapat may iniisip kang ibang bagay para wala kang time na mag-overthink. Engage yourself. Engage with people around you. Number 4, pinaniniwalaan mo agad ang naririnig at nakikita mo. Magkaiba yung narinig mo lang sa pinakinggan mo talaga. Huwag mo ring paniwalaan kaagad kung ano ang nakikita mo. Depende kasi sa anggulo yan eh. Alam mo ba kung bakit nakakasira ito sa iyong buhay? Kasi lahat ng napakinggan mo, papasok sa iyong subconscious mind. Mali kung wala kang pinakinggan. At mali rin kung lahat ay pinakinggan mo. Kasi ang taong hindi nakikinig ay mangmang. Mangmang din ang taong nakikinig sa lahat. At ginagawa rin niya ang kanyang napakinggan kahit alam niyang masama ito. Both cannot live the life they want. Kaya ang may papayo ko sa'yo, dapat balanse at may salaan ang iyong mata at tenga. It's always a good idea to verify information before accepting it as true. Minsan kasi bias tayo eh. Pinapakinggan lang natin yung gusto nating marinig at i-reject natin yung hindi tugma sa gusto natin. May mga fake news din. There's a lot of misinformation and disinformation circulating on the internet at napakahirap sabihin kung ano yung totoo at hindi totoo. May mapandayang balita din. May propaganda, misinterpretation, outdated information, at conspiracy theory. Halimbawa, nung COVID-19 pandemic, kaliwat kanan ang mga nakakasamang payo sa kalusugan at mga scam na panggagamot. Ang daming kasinungalingang maririnig sa TV at radyo. Laganap din sa internet ang mga conspiracy theory. Dahil sa internet, mas madali at mas mabilis na tayong makatanggap at di sinasadyang makapag-share ng maling balita. Kaya naman ang ating email, social media account at newsfeed ay puno ng impormasyong hindi naman totoo o may halong kasinungalingan. Kaya wag basta maniwala sa nakikita mo o naririnig mo. Ito ang sabi ng Kawikaan 14:15. Pinaniniwalaan ng walang karanasan ang lahat ng naririnig niya, pero pinag-iisipan ng marunong ang bawat hakbang niya. Madali tayong madadaya kung hindi tayo mag-iingat. Nagkalat sa internet ang mga larawang may caption at maiikling video, lalo na sa social media. Tinatawag itong mga meme. At kadalasan ang ginagawa ito para magpatawa. Pero napakadaling baguhin ng mga larawan o video o gamitin ito ng walang context. Ibig sabihin, kukunin lang ang isang parte sa sinabi ng isang tao pero hindi kasama ang iba pa niyang sinasabi. Kaya nagbabago ang kahulugan nito. Mailan pa nga na kayang gawa ng video ang isang tao na para bang sinasabi niya o ginagawa ang isang bagay kahit hindi naman talaga. Ang number 1 rule ay huminto at tanungin mo ang iyong sarili. Totoo ba talaga itong naririnig o nakikita ko? Isishare ko ba ito o hindi? Kung gagawin ng lahat ang number 1 rule na ito, maraming maling impormasyon ang mababawa sa internet o kahit saan. Number 5, materialistic. Tandaan mo, magkaiba ang pangangailangan at kagustuhan. Ang isang pangangailangan ay bagay na mahalaga para mabuhay ka, gaya ng pagkain, pananamit, at tirahan. Ang isang kagustuhan ay bagay na nais mong makuha, pero hindi naman kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin, konti lang ang ating pangangailangan, pero walang katapusan ang ating kagustuhan. Ano ba ang materialismo? Ito ay ang pagbubuhos ng atensyon at panahon sa material na mga bagay, sa halip na sa espiritual na mga kayamanan. Ang materialismo ay udyok ng mga pagnanasa, prioridad, at focus sa buhay ng isang tao. Dahil dito, naghahangad tayo ng mas marami pang material na pag-aari. Ginagamit ni Satanas ang sistema ng komersyo ng sanlibutan para papaniwalain tayo na mahalagang magkaroon ng higit at higit pang material na mga bagay para maging masaya tayo. Alam na alam niya kung paano pupukawin ang pagnanasa ng ating mga mata. Iniaalok ng sanlibutan ang lahat ng uri ng material na bagay, mula sa mahalaga hanggang sa walang kwenta. At ang ilan ay talagang nakaaakit. Naranasan mo na bang bumili ng isang bagay? Hindi dahil kailangan mo ito, kundi dahil nakita mo ito sa isang advertisement o sa tindahan. Pagkatapos, naisip mo ba na mabubuhay ka naman pala kahit wala yon? Ang gayong di kinakailangang mga bagay ay ang nagpapakomplikado lang ng ating buhay at pabigat sa atin. Pwede tayong masilo ng mga ito at mailihis sa tamang landas. Gusto kasi ni Satanas na magpaalipin tayo sa kayamanan sa halip na sa Diyos. Pero miserable ang buhay ng mga umuubos ng kanilang lakas para sa material na mga bagay dahil pagpapalugod lang sa sarili ang iniintindi nila. At mas malala pa, napapabayaan nila ang kanilang espiritualidad at puno sila ng problema. Being materialistic will not only destroy your life, but the lives of many people whose lives are linked to you. Okay naman na magpayaman, pero hindi okay ang maging materialistiko. Magkaiba yun. Wala kasi tayong mapapala
kung isasakripisyo natin ang mga interes ng kaharian para mapanatili ang materialistikong pamumuhay. Dapat nating unahin ang espiritual na mga tunguhin. Pag-isipan mo kung paano mo mapapasimple ang iyong buhay para hindi ka maligaw ng landas. Sabi ng ibang tao, lahat daw kayang bilhin ng pera. But no, money cannot be used to buy everything. You don't have to choose between the kingdom of God and money, but you have to set priorities. You have to hustle to get these luxuries, but give proper time to God. Give time to your family and your friends too, because you can't live happily without relations, and this loneliness will destroy your life. Number 6, masamang adiksyon. Masamang adiksyon katulad ng pagsusugal, sobrang pag-inom ng alak, paninigarilyo, masturbation, pagdudroga, at marami pang iba. Bakit nakaka-addict ang mga ito? Because those can cause your brain to release dopamine and make you happy. Akala mo ay hindi masama dahil sumasaya ka sa paggawa nito, pero kalusugan mo at buhay ng pamilya mo ang iyong sinisira. Addiction is a dark habit that you do and feel happy in doing that. Naging dependent ka na sa mga bagay na kinaaadikan mo. These addictions destroy your physical and mental health. Sabi ko kanina, bawat gawa mo sa iyong kinaaadikan, magre-release ang iyong utak ng dopamine. Dopamine is a happy hormone. Ngunit sa paglipas ng panahon, kailangan mong dagdagan ang dosage upang mailabas ang dopamine. Ang mga maliit na dosage ay hindi na nagpapasaya sa'yo. Lubos kang umaasa sa mga kinaaadikan mo para maging masaya. Sinasabi ng mga mananaliksik na ang karaniwang ugat ng adiksyon ay sobrang kalungkutan, stress, sobrang pag-aalala, at depresyon. Sa tulong ng Biblia, titibay ang pananampalataya mo. Kailangan mo ang tulong ng Diyos para malabanan ang mga emosyong nagiging dahilan ng adiksyon. Matutulungan ka ng Biblia na maging malapit sa Diyos. Dahil dyan, makakayanan mo ang mga problemang parang imposible mong makayanan kung sa sarili mo lang. Una, humingi ka ng tulong sa Diyos. Ikalawa, punuin ang isip mo ng kaisipan ng Diyos. Ikatlo, magpatulong ka sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Sabi ng awit 50-50, tumawag ka sa akin sa panahon ng kagipitan. Ililigtas kita.